Pagpasok ni Ara sa bahay niya ay napasandal siya sa hamba ng pinto. Maya-maya ay narinig niya ang pagharurot ng isang sasakyan. Alam niyang kay Albert yon. Bakit mukhang madaling-madali ito? Hindi niya rin maipaliwanag kung bakit ganun na lamang kabigat ang nararamdaman niya. Para siyang kinakabahan na natatakot na hindi niya mawari. Ano bang nangyayari sa kanya? Sa totoo lang, sa kabila ng assurance sa kanya ni Albert na ayos lang ang lahat ay nagdududa pa rin siya. Napakasama ba niyang girlfriend kung iisipin niyang may mali? Ayaw man niyang isipin ay hindi siya mapalagay. Hindi siya matahimik sa mga nangyari kanina. Something was going on o masyado lang siya nag-a-assume na mayroon. Pero kung wala ay bakit ganun ang pagkabog ng dibdib niya? Pakiramdam niya ay may mali. Marahas siyang napabuntong hininga. Baka naman dala lang iyon ng pagod. Kailangan na niya siguro magpahinga. Dediretso na sana siya sa kanyang kwarto nang magbago ang isip niya. Tumuloy siya sa kusina at mula sa refrigerator ay akmang dadamputin niya ang bote ng mineral water nang mapansin niya ang 1 gallon of salad ice cream doon. Naalala niyang nandun nga palang kaibigang si Lorraine. Tinawagan na niya ito kanina para abisuhan na pauwi na sila, ngunit ang sabi nito ay baka mag-overtime ito sa trabaho dahil may gagawin pa raw itong financial report. Sa huli na pagpasyahan niyang kunin ng ice cream, papalitan na lamang niya iyon. Parang gusto kasi niya magkakain hanggang sa makalimutan niya mga gumagambala sa isip niya. Maya-maya ay nagtuloy na siya sa kwarto niya. Pagkabihis niya ay nag-lotus position siya at saka sinimulang sumubo ng ice cream. Nasa kalagitnaan siya ng pagkain nang mapansin niyang manonood ng movie. Kailangan niya iyong gawin dahil ayaw niyang magkaroon ng tsansa na may sumingit na naman kung ano-ano sa kanyang isip. Nasa kalagitnaan na siya ng pinapanood nang dumating si Lorraine. Naramdaman niya ang yabag nito papunta sa kwarto niya. Nahulaan siguro nito nagising pa siya dahil sa lakas ng volume ng TV niya. Kumatok ito at pinatuloy naman niya. Mataas ang energy nito nang bumungad sa kanya. "Friend, grabe na miss kita. Naku, ang dami-dami mong ikakwento sa akin. Unang-una na inyong nabanggit mong progress sa relationship ni Albert. Ay sus, may bakasyon lang pala ang kailangan mo para magkaroon ka ng matinong love life." Tuloy-tuloy na sabi nito. Saglit lang itong tumigil bago muling nagsalita. "Anyway, bakit kising ka pa?" tanong nito. Pinilit niyang sabayan ang energy nito. Kasi miss na din kita at saka hindi ako makapaghintay na ibigay sa iyo ang mga pasalubong ko. Kunwari excited na kinuha niya ang mga pasalubong niya para dito. Totoo na mga excited siya. Pero dahil sa nangyari kanina sa pagitan ni Albert ay tila nahati ang nararamdaman niya. Iniabot niya sa kaibigan ang botelya na may lamang white sand at iba't ibang klase ng maliliit na kabibe. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine nang makita ang pasalubong niya. Nangongolekta kasi ito ng mga shells. Niyakap siya nito. "Thank you dear, kaya naman sa'yo ako eh. I love you." Tuwang-tuwang sabi nito. Iyon ang nagustuhan niya rito. Napakadali nitong pasayahin. Kumbaga'y mababaw ang kaligayahan nito. At doon sila nagkapareho ng kaibigan. Maliliit na bagay lang sa kanya lalo na at may effort ay sobra niyang na-appreciate. Kahit paano ay gumaan ng kalooban niya sa nakikita niyang kasiyahan nito. "Hep, hindi lang yan ang pasalubong ko sa'yo," sabi niya. "What's more?" Mula sa bagahe ay inilabas niya ang isang supot ng mangga at ang mga pinagmamalaking bagoong ng Pangasinan. Napapalakpak ito. "Grabe friend, kuhang-kuha mo ang like ko. Salamat." "Walang anuman." Nagulat siya nang maya-maya ikulong nito ang mukha niya sa mga palad nito. Pinakatitigan siya nito ng mabuti. Naasiwa siya. Kailangan niya mag-iwas sa mga mata kung hindi ay mapapansin nito ang bahagyang pamumugto ng mga mata niya. Iyon ang pinakaayaw niya sa katangian niya. Kaunting iyak lang ay namumugto na ang mga mata niya. Nilingon niya ang bagahe at nagkunwaring inayos iyon. "Siguro'y pagod ka na, mabuti pa'y matulog ka na. Promise, bukas kwekwentuhan kita." Umupo si Lorraine sa gilid ng kama. "May problema ka no? Diyos mio, kakasimula pa lang yun ni Albert, may iringan na naman kayo?"
What makes you think na namumugto ang mga mata mo? Dinuro pa nito ang mga iyon. Magdadahilan ka pa obvious naman. What happened? Akala niya ay mako-corner na naman siya nito. Ngunit bigla ay may pumitik sa isip niya. I just miss my mom and dad badly. Sana kasama ko sila ngayon pagiging masaya ko. Magiging mas masaya sana ako kung nandito sila. Totoo naman ang sinabi niyang iyon. Iba nga lang ang mas mangingibabaw ngayon sa kanya. At hindi niya gusto pang sabihin iyon sa kaibigan, lalo na't wala pa siyang kumpirmasyon. Ara, hinila siya ni Lorraine paupo sa tabi nito. Mas matanda siya ng 1 taon dito, ngunit kung umasta ito ng mga oras na iyon ay parang ate niya ito. Well, itinuturing niya regalo si Lorraine. Para sa kanya ay tunay niya itong kapatid. Gamit ang mga daliri nito ay sinusuklay-suklay nito ang mahaba niyang buhok. Kahit papaano'y nakakalma siya sa ginawa nito. Kung nasan man sina Tita Ellery at Tito Leandro, alam ko na masayang-masaya sila dahil sa wakas ay hinayaan mong sarili mong makawala sa kahon at malibot ang mas malawak na mundo. At saka hindi naman sila talaga nawala dahil sa isip mo ay lagi silang may alaala. Sa puso mo ay nakamarka na sila at nandyan lang din sila lagi sa tabi mo. Umalpas sa mga luha sa mga mata niya. Salamat, tunay ka talagang kaibigan, Lorraine. And I can be your sister too. Kaya dapat hindi mo kinikimkim ang problema mo. You can always run to me, okay? Pagkatapos niyon ay nagyakapan sila. Kakainis ka, Ara Castañeda. Pinapaiyak mo ko. Maya-maya ay sabay na silang nagkatawanan. Nakatulog na si Ara sa kakahintay nang dumating si Albert sa tinitirhan nito. Paggising sa umaga ay inalamagad niya kung nakauwi na ito. Nakumpirma niyang hindi ito umuwi nang wala siyang nakitang black BMW na nakaparada sa harap ng bahay nito. Nagsimula na namang umikot ang imahinasyon niya. Saan kaya ito nagpunta at saan ito nagpalipas ng gabi? Pero bago pa kung saan tumakbo ang isip niya ay marumihan ang malinis sa pagtingin niya kay Albert ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Nag-shower siya. Nang matapos siya ay nadatna niya si Lorraine na nagluluto. Napangiti siya at saka nagbiro. Pwede na. Yeah, pwedeng-pwede na mag-asawa. Kaya lang ang torpe ni Jules. Hanggang ngayon hindi pa nagpo-propose. Hay, sagot nito. Tinuyo niya ang buhok ng tuwalya. Huwag mo nga kasing pangunahan. Darating din kayo doon. Malay mo, naghihintay lang siya ng tamang timing, hindi ba? At kailan naman kaya yun? Kapag uugod-ugod na kami? Nako, kung hihintayin ko siya ay baka manglubot na ang balat ko. Kung ako na kaya mag-propose. Pinakurap-kurap nito ang mga mata. Ano sa tingin mo? Baliw, magtigil ka nga. Atat ka kasi masyado. Baka hindi mo napapansin na nasisira mo na ang diskarte ni Jules. Wow, kailan ka pa naging komportable sa mga ganitong usapan? Nax, iba talaga na idudulot ng pag-ibig. Pinagsalikop nito ang mga kamay ngunit napagita nito ng syanse sa mga kamay nito. May inaamoy-amoy siya. Lorraine, yung itlog na susunog. Nagmamadaling hinango nito sa kawali ang niluluto. Napailing-iling na lamang siya. Maya-maya ay nagsalo na sila sa pagkain. Mauna na ako sa'yo, dear. Ipiprint ko pa kasi yung isasabit ko report. At alam ko namang may susundo sa'yo, sabi ni Lorraine. Saka kumindat pa sa kanya pagkatapos ito maghanda para pumasok sa opisina. Nauna siyang naghanda rito pero mas mauunahan pa siya nitong umalis ng bahay. Ikaw talaga? Sa'yo ba? Naku po, walang mapapala kung aasahan ko si Jules. Panigurado naghihilik pa yon. Iba talaga kapag may sariling kumpanya. Okay lang kahit malate. Hindi rin? Kontra niya. Ang sabihin mo, hindi talaga ugali ni Jules ang sunduin ka. Sabi niya saka tumawa. Hindi naman tinablan ng kaibigan. Okay na yung mahal namin ng isa't isa. Gumaganon? Napamulagat ito. At kailan ka pa natuto ng mga ganyan lingwahe? Nako, iba talaga ang tama mo kay Albert. Sa akin na naman dinedivert ang mga usapan. Akala ko ba'y papasok ka na? Oo, eto na po. Nang makaalis ito ay muling binalot ang kalungkutan ang puso niya.
Tinititigan niya ang cellphone niya. Kahit isang text message ay wala man lamang ipinapadala sa kanya si Albert. Ano ba kasi ang pinagkakaabalahan nito? Ayaw man niya ay hindi niya may pigilan na isipin ang maaaring sagot sa kanyang katanungan, si Andrea. Pero hindi maaari. Imposible iyon dahil tinapos na nito ang namamagitan sa kanila. So kung hindi si Andrea, ano o sino? Pinalipas pa niya ang ilang minuto bago niya napagpasyahang pumasok na sa opisina. Paglabas niya ng gate ay napahinto siya nang may mahagip ang kanyang mga mata. Naroon na ang kotse ni Albert. Bakit kaya hindi niya ito napansin na dumating? Kasalanan niya ng malikot niyang imahinasyon. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang sumunod na nangyari. Lumabas si Albert ng kotse nito at idinuduktok ang ulo sa bumbungan nito. Albert, ano ba talagang problema? Unti-unti humahakbang siya papalapit dito. Kung bakit tila nanginginig ang mga tuhod niya habang palapit dito ay hindi niya alam. Masyado yatang malalim ang isip nito kaya hindi siya nito napansing lumapit. Tahimik na pinagbasdan niya ito. Pakiramdam niya ay sumikip ang dibdib niya nang makita ang anyo nito. Hindi lang ito basta pagod o may malalim na iniisip. Tila umiiyak to. Albert? Hindi na nakatiis na tawag niya rito. Nagangat ito ng tingin at tila nabigla ito nung makita siya. Nakita niya mga luhang naglandas sa mga pisngi nito. Nagmamadaling tumalikod pa ito na para bang magagawa pa nitong pagtakpan ng nakita niya. Hinawakan niya ang braso nito pero nagpumilit itong hindi siya harapin. Honey, napuwing lang ako. Nainis siya sa sinabi nito. Pumunta siya sa harap nito. So, gagawin mo pa akong tanga ngayon? Albert, ano bang problema mo? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Goodness, girlfriend mo ako, Albert. Nabigla siya nung walang ano-ano'y kabigin siya nito at niyakap na mahigpit. I'm sorry. I'm really sorry. Unti-unting gumapang ang takot sa sistema niya. Hindi niya nagugustuhan ang inaakto nito. Itunulak niya ito ng marahan at tinginangala. Honey, ano nangyayari? At bakit ka nagsasorry? Tanong nito. Pakiramdam niya ay maiiyak na rin siya sa nakikita niyang lungkot na bumalatay sa mukha nito. Pilit itong ngumiti. I'm sorry kasi alam ko nasaktan kita kagabi. I'm sorry kasi kakauwi ko lang. I'm sorry kasi hindi ako nagpaalam kung saan ako pupunta. Hinampas niya ang balikat nito. Yung totoo, Albert, huwag mo nga akong pinaglololoko. Bakit umiiyak ka? Honey, kasi may nakita akong announcement habang nagmamaneho ako pa uwi. May audition daw sa isang soap opera sa Channel 7. So, sa tingin mo papasakaya ako? Inihampas niya ang bag niya rito. Nakakainis ka. Ang cute mo talaga pag napipikon ka. Alam mo bang ikaw pa lang ang pinaka-cute na babae na kilala kong lalong gumaganda kapag naiinis? Inirapan niya ito. Ipinalibot naman nito ang mga braso sa baywang niya. Tara, ihahatid na kita. Teka lang, saan ka ba muna galing? Dumating kasi galing Canada yung friend ko. Nagkayayaan eh. Pero promise, hindi ako uminom. At saka lalaki lang yon, hindi kami talo. At saka, Albert, bakit na naman? Siguruhin mong totoo yung sinasabi mo. Kung hindi makakatikim ka sa akin. Kung halika matitikman ko, aba ang sarap magsinungaling. Kung ito kayang matikman mo. Itinaas niya ang isang kamay. Ngumiwi ito. Bago pa niya namalaya na inilapit na nito ang mukha sa kanya. Ibinaba nito ang kamay niya, nakataas at maya-maya ay pinaglapat ang mga labi nila. Ilang beses na siyang nahalikan nito pero pareho pa rin ang epekto nito sa kanya na para bang iyon ang first kiss niya. Galit pa ba ang mahal ko? Tanong nito na magkahiwalay sila. Lumabi siya. Bakit ba lagi mo na lang ako dinadaan sa halik? Kasi alam kong gusto mo. Kumpiyansang sagot nito. Ang kapal mo talaga. Sita niya rito na nalalaki ang mga mata. Yeah, I know I'm handsome. Napailing-iling siya. Ang mabuti pa ay hatid mo na lang ako. Masusunod ka mahalan. Yumukod pang ang sabi nito. Napangiti na lamang siya. Kung totoo man o hindi ang sinabi sa kanya ni Albert, ay hindi na muna niya pagkakaabalhang isipin iyon. Nagtitiwala siya rito at alam niyang hindi siya nito lolokohin.
Basta ang importante sa ngayon ay nararamdaman niya kung gaano siya kamahal nito. Nakatanggap si Aaron ng tawag mula kay Albert na hindi raw siya nito masusundo. Bahagyang nakaramdam siya ng pagkadismaya pero agad din naman niyong napalis. Hindi naman kasi araw-araw ay available ito para sa kanya. Masyado lang kasi siyang hasabik sa pagmamahal. Bukod kay Lorraine, ito lamang ang nagparamdam sa kanya ng ganoong pagmamahal pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang. Iniligpit niya mga gamit at pagkatapos ay dumiretso sa departamento kung nasaan si Lorraine. Alam niyang iniisip nitong may sundo siya kaya baka hindi nito magbalak na sumabay sa kanya. Pero dahil wala naman siyang sundo ay maaari na silang magsabay na umuwi. Nang pumasok siya sa accounting department ay binati siya ng ilang empleyado. Iyon ang dati niyang departamento hanggang sa ma-promote siya bilang vice president. Mula noon ay madalang na siya makapunta roon kaya hindi niya masisi ang mga tao roon nang makita niya ang pagtataka sa mga mukha nito nang makita siya. Nang mapansin ni Lorraine na tumahimik ang buong department nang dahil sa kanya ay natigilan nito at sinalubong agad siya. Si Lorraine ang head ng accounting department. "Ma'am, what can we do for you?" Ngumiti siya. Ngiting bihirang makita ng mga empleyado. Pumulong siya rito. "Hindi ka pa ba uuwi?" Iginiya siya nito papunta sa opisina nito. At na mapag-isa na sila ay doon siya nag-react. "Grabe ka, kinulat mo naman ang mga tao rito at pinakaba mo ako. Akala ko may confidential kang kailangan. Anyway, pauwi na rin ako." Lumapit ito sa desk nito at saka pinatay ang computer. "Sabay na tayo," sabi niya. "Oh, wala kang sundo?" She shook her head. "Wala busy si Albert." Tumangutango ito habang sinasalansan ng mga folders sa file cabinet. Naku, nagsipag na yata si Papa Albert para sa alam mo na. Kumunot ang noo niya. "Anong alam ko na?" "Kasal." "Na, hindi kayo bumabata, no?" Nalaki ang mga mata niya. "Lorraine, baka nakakalimutan mong kakasimula pa lang na relasyon namin. Masyado pang maaga para sa kasal-kasal niyan." Umupo ito sa swivel chair. Itinukod nito ang mga siko sa desk nito at saka naglumbaba. "Ano pang hahanapin mo kay Albert? He's gorgeous, gentlemanly, protective, hardworking and caring. Oh my gosh, he's so sweet. Sabihin mong hindi. Kumukontra ba ako? So kung sakali mag-propose siya sa'yo, will you say yes?" Nangingislap ang mga matang tanong nito sa kanya. She drew a deep breath. "Lorraine, I don't know. Wala pa kasi sa isip ko yan at ayoko munang umasa. Di ba mahirap kapag umaasa ka sa isang bagay tapos hindi naman mangyayari? Masasaktan lang ako." Napatayo ito. "Friend, duda ka pa kay Albert?" Umiling siya. "Hindi sa ganon. Gusto ko munang i-savor kung anong mayroon kami ngayon. Ine-enjoy ko pa yung bagong pakiramdam na idinudulot sa akin ni Albert. Hindi naman masaya yun, hindi ba?" Lorraine flashed a smile. "Of course, hindi yun masama. Goodness, hindi ako makapaniwala ng mga naririnig ko to sa'yo. Mula nang makilala mo si Albert, pakiramdam ko ibang tao na ang kaharap ko. No, mas tamang tao na yata ang sasabihin na pinapakita mo ang totoong ikaw. At napakasaya ko para sa'yo, friend." Nagulat siya sa maya-maya'y suminghot ito. Nilapitan niya to. "Hoy Maria Lorena Cabral, tama nga na yan. Hindi pa ako'y kakasal, nagkakaganyan ka na." Natatawang sabi niya. Baka magulat na lang ako na mas mauna pa kayo magpakasal kaysa sa amin ni Jules." "Tumigil ka nga, maghintay ka lang kasi." Nagkatawanan sila. At dito na po nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.